Middle from champion team na goodbye na. Hello to Charity Go, Farm Fresh, Foxes, Chena Arroyo, Kate Santiago at Joanna Retesus Coffee. Players trading in sister team, di pa rin nasolusyonan ng PVL. Eya 800,000 ang budget sa kanya ng Capital One. CCS buhos lahat para kay Eya. Jovelyn Gonzaga permado na sa Sus Coffee. Sus nagpapalakas na this conference. Good evening, strong welcome back to our channel. Bago natin yung simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa ating mga video. Isa nga sa mga naging issue dati ng PBL ang trading ng mga players. Nung sinimulan ito ng Creamline na sina BDL at Lazaro, sumunod naman ang Akari Power Chargers at Nextlead Chameleons. Ngayon naman ay hindi magpapakabog ang Sus Coffee at Farm Fresh Foxes, kung saan ay makikita nga sa training ang tatlong matunog na pangalan ng players ng Farm Fresh na sina Kate Santiago, Joanna Ret at Chena Arroyo na namataan sa training mismo ng Sus Coffee. Wala pa namang kumpirmasyon patungkol dito ang Sus Coffee, subalit isa nga lang ang totoo rito ay mukhang hindi na nga masusolusyonan ng PBL na magkaroon ng rules patungkol sa trading of players ng mga sister teams sa PBL. Sa ngayon kasi ay makikita mo talagang mas nagpapalakas nga ang Sus Coffee dahil hindi nga basta-bastang player ang nakuha nito at naisama pa nito ang serbisyo at pasok na sa lineup dahil nakuha nga nito ang katapatan ni Lefty Ilongga na former Signal HD Spiker na walang iba kundi si Jovelyn Gonzaga. One of the most reason kung bakit ito kinuha ng Sus upang magkaroon ng veteranong players sa kanilang kupunan. Plus factor pa dito ang galing nito sa volleyball. Isa nga si Job sa mga pinagpipilahan ng mga club teams na makuha. Subalit this time ay ibibigay nito ang kanyang 100% sa kupunan ng Thunderbells. Speaking of lipatan ay inilabas na nga ng isang insider kung magkano ang bidding ng Capital One para lang makuha si Eya Laures sa kupunan ng Charity Go. Umabot nga raw ito sa 800,000 sa signing bonus pa lang. Ibig sabihin lang nito kung gaano kadeterminado ang Capital One makuha ang serbisyo ni Eya para matulungan ang kanilang kupunan na mabigyan ng magandang placement ang kanilang kupunan this AFC. Last time kasi with the help of Marina Toshoba ay tumas nga ang place ng Capital One na nagtapos sa 5th place. This time ay mukhang game mode na ulit si legendary veteran coach Roger Gorayab na makakuha pa ng isang ace player. At target nga nito si Eya since free agent na rin naman si Laure sa Charity Go. Magiging malaki nga ang role ni Laure pag sumali ito sa Capital One dahil malaking impact nga ang may dala nito sa CCS. Kung may umalis sa Charity Go, may sinasabing dadagdag naman ito galing from a champion team. Ayon nga sa balitang aking nakalap ay mukhang tuluyan na ngang lilipat si Risa Sato sa kupunan ng Charity Go crossovers. Ito ay matapos ngang nagsilipatan sina Buling Duremdes at Eya Laure sa ibang team. Dahil rito ay sinasabing dadagdag na nga rito sa kupunan ng crossover ang isa sa inaasahang middle na si Sato. Kung totoo man ito ay siguradong dito na ipagpapatuloy ni Sato ang kanyang pagiging clutch middle sa Charity Go. Makakasama nga nito si Captain Abby Maranyo na kanyang magiging kadiagonal para sa AFC. Yan ang ating aabangan this All Filipino Conference this November. Sa ngayon ay ito muna ang mga bagong updates sa PBL ganap this season. For sure marami pa tayong masasaksihan na lipatan this All Filipino Conference. Ikaw, Quite Strong, ano ang masasabi mo tungkol sa isyong ito? So hanggang dito na lang muna, Quite Strong. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video.